Ang buhay ng isang taxi driver ay parang librong walang katapusan. Araw-araw may bagong pahina, may bagong muka, at may lihim na kahit hindi ko hinahanap, kusa nilang iniiwan sa likod ng aking manibela. Pero may mga gabing nag-iiwan ng tanong na walang kasagutan, mga alaala na hindi mo gugustuhing balikan. Dahil sa aking mga karanasan sa likod ng aking manibela, hindi lang tao ang naisasakay ko. Minsan, may mga nilalang din na hindi na dapat na isakay pa sa mga normal na biyahe. Magandang araw sa iyo, Sir Paul, at sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako nga pala si Manuel, isang taxi driver. Mahigit 20 taon na akong nagmamaneho at kung ano-anong klase ng tao na ang naisasakay ko. May mga estudyante, empleyado, artista, politiko, at pati nga mga taong halatang may tinatakbuhan sa dilim ng gabi. Kumpleto yan. Pero sa lahat ng karanasan ko, meron akong hindi malilimutan at naganap ito isang gabi, taong 1997, sa Espanya Boulevard. May naisakay ako noon sa isang mall. Bali 4 silang estudyante. Base sa suot nilang uniforme, nag-aaral sila sa UST. Ang kukulit pa nga nila at halatang galing sa sinehan o kaya naman inuman. Siguro gumimik sila. Maingay ang mga bata sa likod. Yung 3, nagtatawanan at nagkwekwentuhan. Pero yung isa nilang kasama na nasa passenger seat sa tabi ko, sobrang tahimik. Nakayuko nga lang Pwede ba magtanong? Anong year nyo na? Tinanong ko na sila. Medyo naboboard na rin kasi ako noon. Tsaka sa mga sandaling yun, tumahimik na rin silang lahat. Pero imbis sumagot sa akin ng 3 nasa likod, yung nasa tabi ko ang dahang-dahang lumingon sa akin. Mahina siyang sumagot. Second year na po. Umiti ako, pero hindi siya nagbalik ng ngiti. Himuko siya ulit kaya naisip ko na baka antok na siya, pagod na, o kaya ay nahihiya lang na makipag-usap sa akin. Hindi na lang din ako nagsalita hanggang sa hindi nagtagal, nakarating na rin kami sa Espanya. Pagdating namin sa entrance papasok sa may dormitoryo, may gwardiya sa gate. Pinento ako at pinasulat ng pangalan. Sinulat ko din kung ilang estudyante ang naisakay ko. 4 ang nalista ko, 4 naman kasi talaga sila. Pagkatapos kong maisulat ang pangalan ko sa logbook, tumangulang ang gwardiya at binuksan ng gate. Pumasok kami sa makipot na daan papunta doon sa loob ng dormitoryo. Tahimik ang paligid at halos walang katao-tao sa labas. Tanging ilaw lang ng mga poste ang nagsisilbing gabay. Ramdam ko ang lamig ng hangin na dumadampi sa aking braso. At ewan ko pero may naramdaman din akong kakaibang sensasyon na hindi ko matukoy kung ano. Sabi ng isa sa mga estudyanteng nasa likod. Agad silang bumaba. Sa pagkakataon na iyon ay nagtatawanan sila. Grabe ang halak-haka nilang 3. Nagbibiruan pa sila habang naglalakad papasok ng dormitoryo nila. Pero nang tumingin ako sa may passenger seat, wala na yung katabi ko doon. Nawala yung estudyante. Napakunot ang noo ko. Sinilip ko ang likod. Baka ako lumipat siya ng upuan. Pero wala rin Inisip ko, baka bumaba lang siya nang hindi ko namamalayan. Baka sobrang hina lang din ang pagbukas at pagsara niya. Binaliwala ko na lang. Pero habang umiikot ang paningin ko sa paligid, sa hindi malamang dahilan, biglang nanindig ang balahibo ko. Pakiramdam ko, biglang lumamig ang hangin na para bang may mabigat na presensyang nakatingin sa akin mula sa madilim na dormitoryo. Talagang kilabot na kilabot ako noon sa hindi ko malamang dahilan. Agad kong binuhay ang makina ng sasakyan ko at nagmamadaling lumiko papalabas. Habang binabaybay ko ang madilim na daan palabas ng compound, napansin ko sa may rear view mirror. Nakita ko na para bang may nakaupo sa likuran. Napakunot ang noo ko. Tinignan ko ng mabuti ang rear view mirror.
Totoo ba ang nakikita ko? Pero napakalinaw. Kitang-kita ko na nakaupo sa likuran ng taxi ko yung estudyanteng kanina ay nasa tabi ko. Nakayuko ito, sobrang tahimik. Sunod-sunod akong napalunok at pilit kong pinakalma ang sarili. Oy, bakit hindi ka pa bumababa? Paano ka nakapunta dyan? Ilang ulit ko pa siyang tinanong pero hindi siya sumasagot. Ilang saglit pa, dahan-dahan siyang tumingin sa salamin at doon ko nakita na wala siyang mga mata at may kulay pulang likido na dumadaloy pababa sa pisngi niya. Hindi ako pwedeng magkamali. Dugo. Isa yung dugo. Ilang saglit pa, dahang-dahang gumuhit sa kanyang pisngi ang isang ngiti. Ngiting nakakakilabot, nakakatakot. Nasigurado akong hindi mo gugustuhin makita. Diyos ko, ano to? Kilabot ako, takot na takot ako. Hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko. Mabilis kong inapakan ng silinyador. Pakiramdam ko ay parang may mas malamig na hangin ang nasa loob ng taxi. Naka-aircon ako, oo, pero ibang-iba ang lamig na yon. Pabalik-balik ang tingin ko sa rearview mirror pati sa daan. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang manibela. Paglapit ko sa gate, agad akong pinara ng gwardya. Bossing, bawal magpatakbo ng ganyan dito sa loob. Pasensya na boss, nagulat lang ako. May estudyanteng naiwan kasi dito sa likod ko. Sugatan eh. 4 silang sumakay, pero 3 lang ang bumaba. Boss, 3 lang yung pasahero nyo kanina. 3 lang yung nakita ko nung dumaan ka rito kanina. Hindi sir. 4, meron isa dito kanina katabi ko. Dire-diretso siyang tumingin sa akin, tapos dahan-dahan na umiling. Lumapit siya sa bintana ko at mahina siyang bumulong. Bossing, oo nga no, nakita ko 4 yung nilagay mo. Pero boss, hindi lang ikaw yung unang nakakita niyan. Marami na ring driver ang nagreklamo din yan. Pero alam mo ba boss, marami kasing estudyante ang nagpakamatay rito. May mga kaluluwang naglalagi sa dormitoryong to na nagpakalat-kalat dito sa Espanya na gustong magpabalik-balik. Baka natsambahan mo, nakapaghatid ka na pala pabalik dito ng kaluluwa. Muli akong napasilip sa rearview mirror at wala na sa likuran ko ang estudyanteng nasakay ko. Yung duguan, yung ngumiti ng nakakatakot. Nanlamig ako sa kinauupuan ko. Hindi na ako nakapagsalita. Napatango ako sa gwardya saka ko pinatakbo ang sasakyan palabas ng compound at hindi na lumingon pa. Sa kabutihang palad ay ligtas naman ako nakauwi. Pero kahit nung nasa bahay na ako, hindi ko pa rin maiwasang kilabutan dahil sa nangyari. Hindi pa nga ako makatulog sa kakaisip kung totoo ba talaga ang nakita ko o baka naman guni-guni ko lang dala ng pagod. Pero hindi. Ano yung sinabi ng gwardya? Mukhang totoo nga talaga yon. Kinabukasan, nang ikwento ko sa mga kapwa ko driver ang nangyari sa akin, ay doon ko nalaman na ilan sa kanila naranasan na rin pala yun. Doon ko na kumpirma na totoo nga ang sinabi ng gwardya tungkol sa dormitoryo. Hetong isa sa mga kwento doon, yung dorm daw na iyon, matagal na. Tinayo daw yun panahon pa ng hapon. Ang kwento raw ng babaeng umiiyak ng dugo na sumasakay nga sa mga taxi-taxi. Na-rape daw ito ng isang profesor niya. Hindi ko nasasabihin kung ano ang universidad, pero ang clue, kulay pula. Siguro mga 70s daw or 80s ito nangyari. Dahil nga ni-rape ang babae, sa sobrang kahihiyan at pandidiri sa sarili, nagpakamatay ito. Doon din sa dormitoryo. Tapos ang kaluluwa daw niya, hindi na kailanman nakaakyat pa ng langit. Nagpalaboy-laboy na lang daw dyan sa may Espanya. Tapos sumasakay sa mga taxi, kotse, o kung anumang sasakyan. Minsan nga raw motor eh. Tapos magpapahatid,
pabalik doon sa may dormitoryo. Diba nakakatakot? Hanggang ngayon nga, Sir Paul, kahit halos 20 taon na ang lumipas, sariwa pa rin sa isip ko ang itsura ng estudyanteng yun. Yung wala siyang mga mata, yung dugong dumadaloy, ang ngiti niya, at ang bigat ng presensya niya doon sa loob ng taxi ko. Kaya sa mga nakikinig ngayon, tandaan niyo ito, hindi lahat ng pasahero ay tao at hindi lahat ng kwento sa kalsada ay natatapos sa pagbaba nila ng taxi. Hanggang dito na lang po, Sir Paul. Sana natakot ko kayo. Palagay nyo, ano kayang dormitoryo ito? Comment down below.